everyone. Today, I am going to introduce and explain the risk and hazard in this video that you're going to watch later on, and introduce all the characters in our video presentation. And first, I am going to introduce all the characters, and the first character is Salamania as narrator, Muiko as technician and leader, Makiputin as IT Staff 1, Panganiban as IT Staff 2, Almeda as IT Staff 3, Rubrico as Programmer, Bais as Secretary, Batalia as Maintenance Staff, Bones as Intern, Las 12 as Graphic Designer, and yours truly, Claire as Safety Officer. Secondly, I am going to introduce and explain the risk and hazard in our video presentation. And the first hazard is the ergonomic hazard. Ito ay ang maling postura o posisyon ng pag-upo. Ang risk naman nito ay maaaring sumakit ang likod at pwedeng mag-isanhi ang pagkakuba sa pagtagal ng panahon. Secondly, electrical hazard. Ito ay ang may punit na kable. Ang risk naman nito ay maaaring ma-electric shock ang mga manggagawa. Pangatlo, fire hazard. Maaaring sanhin ng short circuit. Ang risk naman nito ay maaaring masunog ang mga wires at mga light materials na nasa paligid nito. At maaari itong kumalat at maging sanhi ng pagkasunog ng establishmento. Pang-apat, trips and falls hazard. Ito ay ang kabel na nakakalat sa sahig. Ang risk naman nito ay maaari itong magdulot ng pagkatapilok at pwedeng humantong sa pagkabali at pagkapagok ng ulo. Pang-lima, stress hazard. Sobrang trabaho at deadline pressures. Ang risk naman nito ay maaaring stress at depression at pwedeng humantong sa pagkabaliw at pagpapatiwakal. At pangatlo ay ang PPE namin or personal protective equipment. Una ay ang safety shoes, pangalawa, safety gloves, pangatlo, safety goggles, at pang-apat at last ay ang safety vest. At yun lamang po, at simulan na namin ang aming video presentation. Ready? 3, 2, 1. Let's go! Unang senaryo, ergonomic hazard, ang pananakit ng likod at leeg. Good morning guys! Sorry, late ako. Good morning! Lumipas ang 5 oras. Sakit ng likod ko. Sabay na tayo.
Sige, sasabay din ako sa inyo. Hintayin niyo ako. Tahan magawas, tahan magawas. Lumipas ang ilang araw. Anong nangyari sa'yo? Sobrang sakit ng likod ko. Paano maiwasan ang ergonomic hazard? Narito ang sagot. Umupo ka ng maayos, huwag kang yumuko, at didistansya ka sa monitor ng computer upang maiwasan ang pananakit ng likod at leeg. Pangalawang senaryo, fire hazard. Bukas ko pala yung kamlab. Tara, pumasok tayo. Tara. Try nga natin ayusin yung system unit. Tingnan mo, may instruction dito. Huwag na, kaya natin yan. Itinapon nila ang direksyon kung paano i-assemble ang system unit. Sige nga, ikabala. Lumipas ang ilang minuto. Saksak mo na, tapos na to. Paano maiwasan ang fire hazard? Dapat kang sumunod sa direksyon kung paano i-assemble ang system unit upang maiwasan ang pagkasira o pagkasunog ng system unit. Pangatlong senaryo, noise hazard. Oo nga, tara. Good morning, sir. Sir, ang ingay po na sa home lab. Hindi po kami makapokos sa ginagawa namin. Oo nga, sir. Marami pa kami tatapusin. Bakit? Anong ginagawa nila dun? Lalo po kasi sila ng ML doon, sir. Oo nga po, sobrang ingay. Sige, akong bahala. Puntahan natin. Paano maiwasan ang noise hazard? Narito ang sagot. Maglagay ka ng sign na ganito upang iwasan ng mga tao na mag-ingay at upang hindi madistract ang mga manggagawa sa ICT field. Pang-apat na senaryo, stress hazard. Good evening, guys! Kailangan rin tumatapos sa kanyang video. Guys. Ano ba? Paano na ito tatapusin? Baby, hindi ko rin alam. Mag-overtime na naman tayo dito. Lumipas ang ilang oras, sila ay nagpuyat dahil sa trabaho. Paano maiwasan ang stress hazard? Narito ang sagot. Dapat gumawa ng schedule para sa trabaho
upang hindi mag-overtime at ma-stress sa trabaho.